Isang pinagpalang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating live devotion. Ito po ang Into Your Presence. Ngayon pong gabi, lalapit na naman po tayo sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagninilay-nilay sa kanyang mga salita. Binabati ko po ng isang magandang gabi ang lahat, mga kapatid ko at kaibigan diyan kay Kristo, mga kapwa manggagawa diyan sa ating Panginoon, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun rin po ang mga naaabot ng programang ito na nasa ibang bansa. I always pray for God's guidance and comfort diyan po sa inyo. Uumpisahan po natin ang ating pong meditation and devotion sa pamamagitan po ng pagdarasal. Let us pray. Ama naming nasa langit, nakikita po ang aming mga puso't isipan sa mga oras na ito. We virtually gather before you tonight seeking your guidance and comfort. May your presence be with us, O God, as we explore the importance of the daily devotions na yun po ang pag-uusapan namin ngayon. Upang magawa po namin maunawaan ang mga bagay-bagay tungkol dito, please clear our minds from distractions. Open our hearts to your word, O God, because without you we are nothing. Fill us with your Holy Spirit, Lord, to understand your message, and we will be able to transform our lives by following your will. Forgive us of our sins, O God. Bless everyone, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, binabati ko ng isang pinagpalang gabi Muli po, binabati ko po ang bawat isa ng pinagpalang gabi. Nawa, okay po tayo ngayon. I know na naghahanda tayo para po sa ating gagawing pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pong mga iglesia bukas. So this evening, I am inviting you again to have a short time to meditate dyan po sa mga salita ng Diyos. Alam po natin na sa likod po ng napakaraming hustle and bustle sa araw-araw po na buhay natin, yung mga ang daming bagay na pinagkaabalahan po natin, meron po minsan na isang importanteng bagay na nakakaligtaan nating gawin. Ito po yung maglaan ng kahit kaunting panahon para magdasal and mag-reflect sa mga salita ng Diyos. Well, halos lahat po tayo medyo nakakakumit po ng ganitong uri ng tinatawag nating unintentional na pagkalimot sa kaimportante po o kahalagahan ng time o to devote ourselves to the Lord. So ngayon pong gabi, ating pong hugutin sa mga salita ng Diyos yung pong isang mahalagang bagay na magpapatibay pa po sa ating pananampalataya sa Panginoon at makakatulong rin po sa atin sa patuloy na paggawa natin sa kanyang mga gawain diyan po sa iglesia. So we will be discussing about building a closer walk with God. So it is easy to let prayer and reflection falls by the wayside. Alam po natin yan, lalo na kung abala tayo. Pero alam niyo po ba na ang personal devotion ay siya pong susi to make our connection with God deeper? So gaano po ba kahirap mag-build ng close na paglakad sa Panginoon araw-araw? Marami pong nagsasabi kapag aktibo ka po daw sa ministry ng Diyos, kapag masyado kang abala sa gawain ng Diyos, you are walking so close with God. Pero take note mga kapatid, baka minsan hindi natin napapansin na sa sobrang abala po natin sa kanyang mga gawain, nakalimutan na po natin na mag-pause for a while
and to appreciate the time to have a personal devotion po. Maglaan po ng kaunting oras para makipag-usap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal, and at the same time, kaunting oras para po ma-immerse natin ang ating mga sarili sa kanyang mga salita. So tonight, we will explore how consistent personal devotion can help strengthens our relationship with our Heavenly Father. Kasi yan po ang bagay na gustong-gusto ng Panginoon, yung makita niya ang kanyang mga anak na though busy sa paggawa ng kanyang mga gawain, pero mas higit na gusto niya na we will pause for a while and sit down diyan po malapit sa kanyang paanan. Na tulad po na ginawa ni Mary, okay? Na kung saan pagdating sa kanilang tahanan, mas pinili niyang umupo sa tabi ng Panginoon at makinig sa kanyang mga sinabi, sa kanyang pong mensahe. And tonight po, we will go deeper in a simplest way how this personal devotion can help us build a closer walk with God. Meron pong pangyayari sa ah, aking buhay kung saan po naranasan ko na makasira ng isang bagay na hindi ko naman sinasadya. Meron po akong kasama sa trabaho na kung saan meron po siyang bini-build. Ito pong parang isang tower using yung mga tiles, maliliit na tiles. I forgot ko anong tawag nun. Roblox. Parang yan po yung name niya. So unintentionally, pagbukas ko po ng pinto, nasagi ko yung ginagawa niya and totally nag-collapse yung bini-build niya na tower. So medyo tumingin siya ng may galit sa akin at sabi ko, "Sorry." So isang bagay lang sinabi niya, "Hindi mo ba alam kung ilang oras ang in-spend ko just to build that tower? Ang hirap kaya." Alam po natin sa buhay po natin, ang dami po nating gustong i-build. We wanted to build a good career. Ang iba po sa atin siyempre lalong-lalo yung kabataan gusto makapagtapos ng pag-aaral dahil gusto na po nilang makabuo po sila ng magandang buhay, hindi po sa sarili lang kundi sa kanilang pamilya. Some of us wanted to build a good work, good relationship, okay? Good partnership. And lalo na po when it comes to sa mga work ni God, we wanted to build a good kind of ministry para sa Panginoon. So ganito mga bagay po ang madalas, kumukuha po ng ating atensyon. Hindi po masama na mag-desire po tayo na bumuo ng isang magandang bagay na sa tingin po natin ay makakatulong sa ating pag-unlad. But make sure po kasi 'wag po nating kalilimutan yung most important part nating buhay, which is the spiritual part. We are encouraged by God to if we will be building something, ito po yung pag-build up ng mas close na paglakad sa Panginoon. Alam niyo po ba yung nangyari kay Enoch sa Genesis, 'di ba? Sabi doon, Enoch walked with God. Then sa succeeding verse po, sabi doon, and he was not found. Why? Because God took him. So mai-imagine po natin siguro grabe yung devotion ni Enoch kay God. Grabe yung paglakad niya kasama ng Panginoon, and that's why sa sobrang excited ng Diyos, hindi na niya hinintay na mamatay si Enoch. So, immediately, He took him. So, ang sarap po sa feeling kasi ngayon, 'di ba, sabi natin, kailan ba darating ang Panginoon? Sana kunin na tayo sa sobrang hirap ng buhay dito sa mundo. Some of us are desiring to be with God. But don't you know, baka tinitingnan niya na sino ba ang talagang tunay na naka-build up ng close walk with me, then baka hindi na niya hintayin na mawala tayo, He will took us up. No, that is just a suppositional thinking lang po. But looking at the words of God, ang pinaka-desire po ng Panginoon is makita ang kanyang mga anak na sa likod ng pagiging abala sa mga bagay-bagay, either sa material o sa spiritual na mga gawain, He wanted us to pause for a while and build a close relationship with Him. Sa Psalms chapter 91 verse 1, ang sabi po diyan, "He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." Alam po natin si King David. Si King David po was known for his constant communication and
personal devotion po sa Panginoon. And in fact, napakaganda po ng mga sinulat niya diyan sa Salmo regarding po sa kanyang, pakikipag-ugnayan sa Diyos sa araw-araw na buhay niya. Throughout his life, he expressed his praise and even yung pong sorrow niya, yung mga kabigatan sa buhay and his unwavering dependence sa Panginoon. So, daily devotions po is not about chasing yung mga tinatawag nating fleeting emotions. Hindi po dependent ang personal devotion na ibibigay natin sa Panginoon, ang pag-close natin closely sa Panginoon sa ating nararamdaman. Whether, we feel bad or good, whether we are happy or sad, or kaya nagtagumpay tayo or na-fail tayo, it doesn't matter. Kasi po anak tayo ng Diyos, tayo po yung mga Kristiyano. Alam po natin na out of love, we need to build a close walk with the Lord. He is waiting for each one of us na meron pong panahon, magkaroon po ng panahon para sa kanya. So, building a lasting bond with God, even at times na nafi-feel po natin na napaka-distant na natin sa kanya, dapat magkaroon po tayo ng pagkakataon na magawa yan. In Psalms chapter 16 verse 11, ang sabi po diyan, "Thou wilt show me the path of life, in thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore." Ito pong verse na 'to nagre-remind sa atin of the joy na puwede lang po nating makita diyan po sa presensya ng Panginoon. If we are trying to do something everyday dito po sa buhay natin sa mundo para lang po maging masaya, okay, maging matagumpay, pero ang totoo pong kagalakan na puwedeng makamit ng isang tao, ng isang anak ng Diyos ay makikita po natin diyan po sa presensya ng Diyos. So, that is why yung personal devotion po, yung close walk with God ay makakatulong po para ma-cultivate natin yung ganyang klaseng malalim na relasyon sa Panginoon. Now, the question is, how can we have a personal devotions with God? So, ang sagot po dito is, we need to know the benefits. Kasi magugustuhan po nating gawin ang isang bagay 'pag alam po natin kung ano ang benepisyo. So, what are the benefits of having a close walk with God? What are the benefits of establishing itong personal devotion with the Lord, lalong-lalo na po sa spiritual na buhay natin? There are twofold benefits. Una, we can have a daily exercise for our soul. Araw-araw na pag-exercise sa atin pong mga kaluluwa. Pangalawa, it will give us daily training in our spiritual senses. So, unahin po natin sa pag-unawa itong unang benepisyo on building a close walk with God or a personal devotion with the Lord. Ito pong daily exercise for our soul. In 1 Corinthians chapter 9 verse 24, sinabi po diyan, isa po itong powerful metaphor. Hinalintulad po ni Paul ang mga Kristiyano sa isang atleta. Sabi niya po dito, "Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain." So dito po, tulad daw po ng mga atleta na dumadaan sa training bago po sila sumabak sa paligsahan. Napaka-imposible o mahirap po siguro na ikaw ay manlalaro tapos hindi ka dadaan sa training. In fact, ang training po dito is rigid. Pagdadaanan mo talaga ang lahat ng klase ng pagkatuto para po mahasa ang iyong abilidad. Kahit ano pa hong klaseng laro ang papasukin mo. So, why is it very helpful para sa mga atleta na sumailalim sa pagsasanay? Because through training, we will be able to exercise our bodies para po ma-build up yung strength nila at yung endurance. Try to imagine, without having a training, hindi po sila nagkakaroon ng practice tapos bigla na lang po silang papasok sa pagtakbo o kaya pag-basketball o anong pa mang uri ng laro, baka hindi po nila matapos sa kalagitnaan lang po ng game, tumumba na sila kasi wala po silang enough na stamina para magpatuloy. So tulad po rin nating mga Kristiyano na mga anak ng Diyos, for a lot of things that we are doing dito sa buhay po natin sa mundo, material and spiritual aspect, nangangailangan po tayo ng sapat na lakas. Daily devotions or personal devotions is our workout for our spirit.
So it help us to focus po diyan sa Panginoon at matutulungan po tayo na itulak palayo, okay, yung mga distractions. Lalong-lalo sa gawain ng Panginoon. Bakit minsan nakakaramdam po tayo ng panghina, parang, pagod na pagod tayo pagkatapos ng gawain ng isang ministry at parang na dumadating po sa punto na parang nanghihina tayo at nawawalan na po tayo ng gana. Maybe because we failed to, ah, make a reasonable na training po sa ating spiritual aspect. So sa paano pong paraan? By personal devotion. In Romans 15 verse 4, it reminds us na for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So dito po sinasabi sa atin ni Paul na ang training para po sa spiritual na buhay natin is makukuha natin sa pamamagitan po ng araw-araw at oras-oras nating pagbabad diyan sa mga salita ng Diyos. And take note, it was emphasized that we need to have a personal devotion, a close walk with God in a solace situation. Sometimes po makakahanap po tayo ng kapahingahan sa Panginoon kapag magbibigay po tayo ng kaunting oras o maglalagay po tayo ng sapat na panahon sa ating buhay to be in a solace place with the Lord. So, kaya masyado na po tayo sigurong abala na makipag-ugnayan sa ibang tao, but we forgot to at least mag-spare ng moment with our God. So we need to foster a time between us and God to have a personal devotion para po ma-overcome natin ang lahat ng mga challenges natin sa buhay. In Romans 12 verse 2, we are instructed by Paul na kinakailangan i-avoid natin ang pag-conform dito sa sanlibutan. Huwag nating hayaan na ang kaisipan ng sanlibutan ang siyang bumalot sa atin. Sabi niya po dito, we need to be transformed by the renewing of our mind so that we will be able to prove kung ano po yung good, acceptable, at perfect will ni God. So tulad po ng katawan na kinakailangang i-shape thoroughly through exercise, ang ating pong mga kaluluwa, ang ating pong spiritual life should be shaped by our spiritual practices. At sa paano pong pamamaraan? Sabi po ni Paul, through daily devotions, personal connection with the Lord. We need to have a constant communion with God. Paano po natin to gagawin? Dapat maglaan po tayo kahit ng sandaling oras sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. Sa sobrang busy po natin sa mga gawain, nakalimutan na natin na magbigay kahit ng kaunting sandali sa pagbubukas po ng Biblia. Alam po naman natin na the source of strength, the source of energy, the source of all the things that we needed in order to become victorious sa ating pong laban dito sa mundo ay nagmumula po sa mga salita ng Diyos. So, we need to transform our mindset. We need to think away from the worldly desires tulad po ng selfishness, greediness, at ipihit po natin yan, i-shift po natin yan towards God's will. Ano po yung naisin ng Diyos sa atin? So gusto niya po na tayo ay lumago sa ating pong mga pananampalataya sa Kanya. He wanted us to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So we will not be able to experience it if we will reject the invitation ng ating Panginoon na i-build yung close walk natin sa Kanya. If we will neglect this spiritual workout, our souls weaken. Manghihina po tayo. So yung pangalawa po, na benefits, so yun po yung una. We have a daily exercise for our soul. Ang pangalawa po, we will be able to have a daily training of our spiritual senses. Alam niyo po ba, ang desire ng ating Panginoon Jesus is to see us. Okay, face to face. Hindi po to literal na mata sa mata, makikita natin ang Panginoon. But day by day, it is the desire of the Lord na ma-meet niya tayo always. Ma-experience natin na kasama natin siya. At paano po ito mangyayari? If we will have this personal daily devotions. Maganda nga po na magkaroon po tayo ng ganitong klaseng programa dahil sa pamamagitan po nito, at least kung wala po tayong panahon na makahanap ng isang solace na time and place for ourselves to talk with God, then at least through this, virtually, makakaroon po tayo sama-sama na makapagnilay-nilay sa kanyang mga salita.
Daily devotions through reading the scripture can cultivate the eyes of faith para po ma-perceive natin ang kanyang presence. In 2 Corinthians chapter 5 verse 7, it reminds us that we need to walk by faith and not by sight. Through personal devotions, nagagawa po nating i-train ang ating pong mga mata ng pananampalataya. Sa pamagitan po nito, napapalawak ang ating pong nararamdaman at paniniwala na sa bawat lakad po natin dito sa mundo, always po natin kasama ang Panginoon. So alam po natin na kadalasan kapag gumagawa tayo ng isang bagay na hindi po uyon o ukol sa naisin ng Panginoon, minsan nabibigo po tayo. And ang problema rin po sa maraming Kristiyano, kapag gumagawa po tayo ng maraming bagay na siya pong nagdudulot ng pagkaabala sa ating buhay, na nakakaapekto na rin po sa gawain ng Panginoon, sometimes hindi po natin inihahatid yan sa Diyos sa pamagitan ng pagdarasal. Nauuna po na gawin muna natin yung desires natin before po natin ipaalam sa Panginoon. Ngayon, lalapit lang po tayo sa Diyos, magkakaroon lang po tayo ng pagtawag sa Kanya kapag nakita nating nabigo tayo. Di ba? So, nagiging last resort na lang po natin yung personal devotion because we failed. So, ang sabi po ng Panginoon, if you wanted to be victorious in all of your plans and desires, either personal, material, or sa spiritual na aspect, then you need first to draw near to God. Romans 10:17, ang sabi po dyan, na ang pananampalataya po ay dumarating sa pamamagitan po ng pakikinig ng mga salita ng Diyos. Well, personally, na-experience po natin yan, di ba? Naligtas po tayo sa pamamagitan ng pagkarinig po natin ng mga buhay na salita ng Panginoon. Through what we heard from the Word of God, we were able to understand that it is only by faith in the Lord Jesus Christ that we will be able to be saved. Ngayon, yung moment po na naligtas tayo sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus Christ sa ating buhay, hindi po yun ang katapusan ng paglalakbay natin dito sa mundo. He is expecting us to walk closely, day by day, dyan po sa kanyang tabi. So, as we consistently engage dyan po sa scripture, yung ating pananampalataya po sa Diyos, na-strengthen po yan. We will learn to perceive the beauty of God's Word if we will just immerse ourselves in the presence of God. 2 Corinthians chapter 4 verse 18, ang sabi po dito, while we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are temporary, but the things that are unseen are eternal. So, sa pamamagitan po ng pagbabad po natin ng ating mga sarili diyan sa presensya ng Diyos, sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang mga salita, sa pakikinig po sa mga katuruan na binibigay o binabahagi po ng ating mga pastor diyan po sa loob ng iglesia, sa ating mga Sunday school teachers, at iba pa, magagawa po nito na palawakin ang ating pagkaunawa sa layunin ng Diyos at hangarin niya sa ating buhay. So, through personal devotion, we will be able to really build this close relationship with Him. So, ladies and gentlemen of God, so, kinakailangan po na bigyan po natin ng portion sa time natin ang Panginoon by having this so-called personal daily devotions. Napakahalaga po nito. Base na po sa ating nabasa at narinig. It could be reading scripture, journalizing our reflection, or simply spending our time in prayer. Before po tayo kumilos at gumawa ng mga bagay, pause po muna tayo, then listen to the Word of God and pray. So, ang challenge po sa atin is, paano po natin i-incorporate yung daily devotions natin sa ating pang-araw-araw na routine sa buhay? Well, simply, if we really desire to be with the Lord day by day, then we will choose to spend even a little portion of our time sa personal devotion. Ano po ang aspeto ng relasyon natin sa Diyos ang kinakailangan natin strengthen? Yan pong ating pagdarasal. Kasi yan po ang pinakamahalaga. In everything we do, we need to have a constant communication with the Lord. So yan po ang mga salita ng Diyos na ating pong napakinggan ngayong gabi. Naway nakapagdulot po ito, nakapaghatid ng isang katuruan kung paano po natin mabibuild
yung pong close na paglakad natin sa Panginoon. So again, mga kapatid at kaibigan at kasama diyan sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo, remember that we need to constantly devote ourselves dito po sa presensya ng Diyos by having a personal devotion. Kasi alam po natin, this is only the source and way how to exercise our soul and at the same time to train our spiritual senses. So, yan lang po mga kapatid. Maraming salamat at naway na-bless po tayong lahat. Sa pag-close po, inaanyayahan ko po ang lahat muli para po sa ating pagdarasal. Let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, sa iyo pong kabutihan na ginawa sa aming buhay, lalong-lalo na po ngayong araw. Salamat po, O God, sa always na paggabay mo sa amin. Thank you, O God, because in spite sa aming mga failures, sa aming pong mga shortcomings, hindi ka po nagkulang. So, that's why we thank you for the gift of your word, sa opportunity po na mag-grow closer sa iyo. Guide us, O God, as we commit our daily devotions to deepen our faith and transform our lives into your presence. So in times, Lord, that we feel that we are drifting away from your presence, tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, to paddle back to you through your words. Help us, O God, na ma-exercise namin ang aming spiritual na buhay at ma-develop po namin yung sense of longing to be close with you, O God. Again, Lord, sa mga pagkukulang namin, humingi po kami ng kapatawaran. Bless us all, O God, as we prepare sa aming pong pagtulog, lalong-lalo na po, bigyan mo po kami ng tagumpay sa aming pong gagawing mga pagsamba para sa iyo bukas, O God. Bless all your children, Lord. Wherever they are, pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin, hinihiling po namin lahat sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen. Muli po tayo magsama-sama, God's willing, sa mga susunod na araw po dito po sa ating live devotion program, Into His Presence. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Have a sweet dream po sa ating lahat. To God be the glory.